Hello, kamusta Leo? Ito yung first week of December reading mo. Yan, ganoon tayo, pukpok tayo ng singing bowl. Pantanggal ng mga nega. Ayan, so kung bago ko dito at gusto mo maging updated sa mga ganitong readings, don't forget to subscribe sa aking FB page, sa aking YouTube channel, at saka pa-like and follow na rin yung ating Facebook page, syempre. At kung meron kang Instagram, damay mo na rin yung aking Instagram, pati na rin yung TikTok. Send lang po kayo ng private message sa aking Facebook page kung interesado kayo mag-book ng personal reading. Ano muna yung overall na energy mo, Leo, itong first week? King, tama, King of Pentacles. Yan. Pwedeng you are dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Kung hindi naman about an earth sign, itong King of Pentacles mo, pwedeng ikaw lang ito na ikaw ay nagiging wise. No, kung meron kang gustong i-secure dito hindi ko alam, pero parang meron kang, parang naniniguro ka, no? Parang gusto mo i-secure ito kung ano man itong tinutukoy ni King of Pentacles. So, yan yung overall energy mo. Pagiging wise. No, malamang may kinalaman sa pera yan. Ayan. O kung ano man ito, gusto mo i-secure itong position na tina-target mo, yan. Kasi ang King of Pentacles is about security, stability. Yan. Ayan, pwedeng you are aiming for security and stability. Pwede namang hindi lang sa negosyo or sa career mo yan. Pwedeng pati sa sa relationships mo, no? So, overall, yung yung energy mo, sa sarili mo, you are secured. No? Kasi pag nakita na natin si King of Pentacles, someone who is, stable na siya hindi man siguro perfecto yung buhay niya, well, at least stable siya. Pagdating sa sa career niya, sa kabuhayan niya, no? Ano naman yung possible na magiging challenge mo dito? Dalawang tao to. Okay, merong fire sign, ikaw ito, malamang. Kasi ikaw ay Leo. Or pwedeng you are dealing with someone na kapareho mong fire sign. Okay, so pwedeng may earth sign, may fire sign din dito. Challenge mo kung ito yung person na ito is pwedeng kung ikaw yung taong stable, ito naman, siya, sabihin na natin unreliable, kasi lagi siyang wala. Yun naman yung nito. Yun naman yung problema dito sa person na ito. Kung sino man itong pinoproblema mo, kumbaga, siya, palitaw lulubog lilitaw. Hindi mo siya maasahan kasi lagi siyang wala, hindi siya mapirme, parang ganun. Ito medyo, kung ganun ka-stable, siya naman yung opposite. So pwedeng nagkakaroon kayo ng conflict dahil ganun nga siya. Sabihin na natin kung sa relationship itong challenge mo, no? O meron ding Queen of Swords dito. Okay, pwedeng merong Gemini, Libra, Aquarius naman. Daming tao dito. 3 tao yan. 3 tao dito sa sa reading mo. Okay, isa ka na dun sa isa ka na dun sa binanggit ko kasi Leo ka, ito fire sign. Pero parang may mga ibang nakakadil kayo nga, pero pwedeng may parehong fire sign din na nakakadil kayo, yung binabanggit ko kanina. So, Queen of Swords,
Ang maganda dito kung meron ka mang problema, alam mo yung gagawin mo eh. Klaro yung isip mo at saka kaya mong sabihin kung ano yung gusto mong sabihin. Kumbaga, kaya mong magpaka-prangka na lang dito. Kasi yun yung ni Queen of Swords. O kung meron kang dyan, kung meron kang dapat sabihin, maging honest ka na lang, sabihin mo na lang. O kaya lang, pwede ka nilang dito mami-misunderstood. Baka sabihin nila masyado kang masakit magsalita. So, pwedeng yun lang. Pero nakikita ko dito kung meron mang dapat pagdesisyonan, sa tingin ko sa tingin ko magiging prangka ka naman dito na na sabihin yung gusto mong sabihin at gawin yung kung ano ba yung kailangang solution dito. Kumbaga, makakapag-decide ka. No, yun naman yung maganda dyan. Kasi kasi clear yung isip mo. No, kung may hinihintay ka dito, ayan, may indication dyan na pwedeng darating na hinihintay mo. Ayan, kaya pwedeng matagal mo nang hinihintay yan. Pwedeng itong first week darating na yan. Parang merong sinasabi dito na dapat mag-prepare ka, maging cautious ka. No, basta maging handa ka lang sa kung anong posibleng pwedeng mangyari. Kumbaga, wag ka masyadong relaxed or kampante, Parang may ganung sinasabi. Okay, pwedeng ikaw naman, when it comes to you, pwedeng kung ikaw yung tinutukoy dito sa challenge, kasi fire sign yan baka ikaw din yan. So, pwedeng may mga goals ka, gusto mo maging ganito, ganyan. Ang problema sa'yo, wala kang consistency na tapusin yung ginagawa mo. Pwede kasing nag-i-start ka ng something and then parang pag madali kang ma-distract, sabihin na natin, Leo. Pwedeng madali kang ma-distract. No? And syempre, pagka scattered, hindi mo na focus yung energies mo sa isang bagay. So, anong tendency? Pwedeng wala kang matapos. Pwedeng hindi mo ma-achieve. No? Kasi pwedeng na-attract ka dito, tapos mamaya, iba na naman, napunta na naman sa iba yung attention mo. Yun lang. Kailangan mo ng focus. Okay? Siguro kaya pala may King of Pentacles dito. Kasi parang yun yung yun yung gusto mong mangyari. Yung maging focused ka, maging stable. Kaso nga lang, problema mo nga dito, ito, napunta sa challenge yung card mo. Pwedeng ikaw mismo yung parang palipat-lipat or di ko alam kung pabago-bago ng isip. O yun nga, sabi ko nga, pwedeng scattered, hindi ka makapag-focus, no? Magsisimula ka ng isang bagay and then may sisimulan ka na naman, no? Parang magulo. So, kung ita-translate mo ito, hindi lang ito sa ginagawa mo, sa trabaho mo, kung sa ibang bagay, pati sa relationship, lalong magulo yan. Kung hindi man ikaw yan o yung fire sign na nakaka-deal mo, mahirap mag-rely kasi nga, siya unreliable. Hindi siya, parang lulubog lilitaw, di ba yun yung sinasabi ko kanina? Hindi niya ma-focus yung sarili niya. So, ano yung pinaka-outcome? Two of Pentacles. Okay. So, mamimili ka pa rin dito. Nakita ko dito, with the Queen of Swords, yun nga, diba sabi ko may situation dyan na magde-decide ka. So, parang yung outcome mo, ganun din. May kinalaman din sa decision yan. So, pwedeng pagdating dito sa outcome mo, timbangin mo na lang mabuti, pros and cons, tapos mamili ka na lang.
So, parang ang bottom line, mamimili ka lang dyan. Kasi hindi mo, eto kasi dalawa. No, tinatry mong i-maintain pareho itong dalawang bagay. Pero nahihirapan ka naman. Nahihirapan ka. So, anong gagawin mo? Nito, kung hindi mo naman kayang pagsabayin itong dalawang ginagawa mo, mamimili ka lang. Or tapusin mo muna yung isa bago ka maggagawa ng isa. Which is, bumabalik na naman tayo dito sa Knight of Swords, no? So, may issue talaga dito ng yung dapat mong i-prioritize at saka yung pagkakaroon ng focus doon sa ginagawa mo. So, napaka-importante na bago ka mag-start ng another thing, tapusin mo muna yung isang ginagawa mo or make sure na kapag pinagsabay mo yan, kaya mo yang gawin. Okay? So, pwede ka nag-i-struggle dito. Okay, so pwede nga gawin mo nga dyan, mamimili ka lang, timbangin mo. Ano ba yung mas priority mo? Ito muna unahin mo. Kung ikaw ay talagang nalilito, nahihirapan at hindi mo kayang i-maintain, pareho yan. So bottom line, mamimili ka dyan, magde-decide ka ha, kung ano man tong tinutukoy ni Two of Pentacles dito. O tignan pa natin, ano pa ibang paparating sa'yo first week. Kasi hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng sabihin na natin, di ba, hindi ka pwedeng loyal sa dalawa. Example lang yun. Ewan ko, may mga tao nagagawa nila pareho, sabay, pero iba hindi sila ganun. Juggling act nga yun eh. So, pag nag-juggling act ka, pwedeng may mahulog doon sa ginajuggle mo kung ilan man yung ginajuggle mo na yun. So, pwede kang may mahulog, di mo masalo. O, di ba? Pwedeng may makakadeal ka dito, arrogant, boastful person. Okay. So, ibig sabihin, hindi nice person yan. Maganda kung iwasan mo na lang yan, no? O, dealing in relationship with the younger man. O, isa pa yan. May lalaki. Kung sino man yan. Daming ang tao, diba? Sabi ko pa, ang daming tao dito sa cards mo. Great worry over nothing. O yan, isa pa to. Nagpapadagdag sa sakit ng ulo mo. Baka nag-overthink ka tungkol sa isang bagay. Pero sabi dito, you are worrying over nothing. Hindi man siguro ganun dapat ika-problema. Pero pwedeng naaano mo lang siya yung ikaw lang, na-overthink mo, no? Stepping into a new experience. O yan, may mga new experience para sa'yo ngayong first week. No, pwedeng may mga bagong matututunan, bagong challenges, bagong mamimit. Tignan naman natin yung overall energy ng love life mo. Ay, new chapter. O, yun na nga yun, diba? Sabi ko sa'yo. Pwedeng may mamimit kang bago. New experience, tsaka bagong kakilala. O may new chapter pagdating sa love life mo. Ito pala yung tinutukoy nun. Baka may magsisimulang romantic relationship para sa iba sa inyo. Whether new person yan o dati na. Pero sa tingin ko, more on bago. Siguro may magkakaroon ng bagong attraction, yan. Possible na magkaroon ng bagong romance para sa inyo. Syempre, hindi ito magre-resonate sa lahat, ha? Huwag na mag-react yung mga hindi nakaka-relate. Ibig sabihin, hindi para sa inyo yan. Sayang lang panahon ninyo. Pagdating naman sa pera at saka career mo, ayan, may mga hindi inaasahang pagkakagastusan. Oh, possible na medical kasi may stethoscope dito. Sana naman wala namang may medical malalang medical problem. Pwedeng hindi naman medical. Nabanggit ko lang kasi nakita ko yung stethoscope. Okay? Mas makakatipid kayo kung palagi kayong nagpapa-check up kaysa yung madalang pa sa blue moon. Kasi syempre, mape-prevent ninyo yung malalaking problema sa health kung lagi kang na-check.
So, sasabihin nila, mahal naman magpa-check up, mahal naman yung mga lab. Mas mahal yun pagka, na ultimatum ka o yung nabigla ka na lang, ay, may sakit ka na pala, ganito, ganyan. Dahil lang, hindi ka regular na nagpapatingin. No? Hindi ako doktora, disclaimer. Ko lang yung, pinopromote ko yun kasi, importante rin yung health natin. Dahil pag tayo ay nagkasakit, hindi tayo makakapagtrabaho. Hindi ka makakapasok sa school. Mas mapapalaki yung gastos mo, kagaya na itong pinag-uusapan natin, unexpected expenses na parang may kinalaman sa health. Syempre, kung every 10 years ka lang bago pumunta sa doktor para magpa-check up, expectin mo doon, hindi na mo monitor yung BP mo, hindi na mo monitor yung blood work mo, hindi nakikita, kung normal pa ba yung sugar mo, cholesterol, etc., etc. Marami. Lang yan, nabanggit ko lang, baka kasi iba sa inyo, kampante kayo, hindi naman ibig sabihin, wala tayong nararamdaman, healthy tayo diba? Lalo na kung ikaw ay prone, kung may mga lahi-lahi kayo ng high blood, diabetes, etc. Yan yung mga ganyan. Lang yan, at least, ikaw ay ina-alert, baka kasi nakakaligtaan mo na yung mga ganyang bagay. Hindi naman lilitaw yan pagka wala lang, di ba? So, naman closing message para sa inyo, Leo? Wonder path, enjoy the journey. O, di ba? May bago kasing di ba ang lakas nga nung energy na may bagong papasok sa buhay mo, bagong experience. So, ayan. Enjoy mo lang itong journey na to. Kung ano man itong bagong pagdadaanan mo, itong bagong papasukin mo na to, enjoy mo lang every moment niyan. Hindi man smooth itong mga ma-encounter mo dito, at least may mga matututunan ka, at kung may mga exciting man na darating sa buhay mo, di ba? Enjoyin mo lang kasi itong mga experiences na to, or kung may mga dumadaan sa atin, part naman ng buhay natin yan happy times, sad times, etc. Part pa rin ng journey mo yun. Dapat i-embrace mo. Kasi kung hindi man maganda yung nararanasan mo, at least yun kapupulutan mo ng aral. O, diba? So, eto yung mga nakuha natin sa first week ng December mo, Leo. Thank you so much for being here. Don't forget to like and share. Take care and God bless.